tumayo at nais ko pong tawagin na ating pong tagapagsalita para hamunin ulit tayo. Siya po yung aking pong area leader. Bago po ako nag-full-time at ako nagpapasalamat sa Panginoon na si Pastor Louie po ang nag-push sa akin para mag-door-to-door soul winning. Siya po yung soul winning body ko po. Pastor Louie, sir? Check. Amen. Naimbag nga agsapay ho kabsat. Amen? Alright, so hindi pa. Tanghalian na pala. Magandang tanghalian po. Alright, so sa lahat po na nasa virtual, magandang araw po sa inyo pong lahat. And thank you, Pastor Bernard. Thank you po sa pagkakataon tayo po'y maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Thank you, Pastor RJ, sa magandang challenge at yun din po sa ating pong pastor. Sabi nga nila, ulitin na lamang po natin. Okay, so kayo po'y nakatayo na at buksan po natin basahin na ho natin sa Book of Jude. Same, yung ating pong text. At wala po tayong babaguhin po dyan. At salamat sa Panginoon sa pagkakataon po ito. The Bible says, Jude, kahit anong subchapter, isang chapter lang naman po yan. Check. Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called. Mercy unto you, and peace and love be multiplied. Beloved, when I gave all diligence to write unto you the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Verse 4, for there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Verse number 5, the Bible says, will therefore put on you in remembrance through you once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the hand of Egypt, afterward destroyed them that believed not. Thank you po. Yun. Di ba? Tayo sandaling manalangin po. Dakila naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa mga mensahe na aming narinig. At muli, Panginoon, pagpapalain niyo po ang pagkakataon, ang inyo pong mga salita muli ay mahayag. Gamitin niyo ang iyong lingkod. I can do nothing without you, so please help me. At salamat sa gawain niyo po sa lugar po na ito. Dalayan ko po ang inyo pong mga anak, lalong-lalo na po ang mga members po dito at members ng different churches. Dalayan ko na mahamon kami na patuloy na manindigan, manghawakan sa aming pong tinanggap na pananampalataya. Dalayan ko po, Diyos, patuloy kayong kumilos bawat anak po ninyo. Maraming salamat po, Ama, at bigyan niyo kami ng magandang connection upang nang sa gayon yung mga nasa virtual ay kanilang matatanggap po ang inyo pong mga salita. Ito pong lahat, aking dalangin at patawad po sa nagawang pagkukulang at pagkakasala at aming hiling at dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo at be seated, please. At mula pa kagabi ay napakagandang mensahe na ating pong narinig. Kaya yung mga wala po kagabi, na-miss po ninyo. But anyways, may mga ilan naman po akong uulitin para muli tayong mapaalalahanan. At napakahalaga na maunawaan po natin. Now, pag-uusapan po natin, kaninang umaga, sabi ko halos lahat na lang sasabihin ko, binanggit na rin ni Pastor RJ. But anyways, at naniniwala po ako na God has something patuloy sa atin. Amen? At naniniwala po tayo po ipagpapalain ng Panginoon. So napakaganda po yung mga mensahe na ating narinig. Napakaganda po yung tema na ating pong pinag-uusapan. Ano po? Contend for the faith. And everyone, bawat isa po sa atin must be contender. Amen? Bawat isa po sa atin bilang isang Kristiyano must be contender. Meaning, one that contend. A competitor for a championship or higher honor. Amen? Now, pag narinig natin yung word na contend, ay galing po yan sa Greek word na ipagunizomai.
Pero mahirap bigkasan, ano? Ipagunizomai, meaning, to struggle for. Okay? To strive against difficulties. Agonize. Yan ang ibig pong sabihin po niyan. And alam niyo po, commonly in connection with the Greek stadium, ano po, to denote the strenuous struggle to overcome an opponent. Yan po ang ibig sabihin sa kaya. Alam niyo yung word po na ito ay in connection with Greek stadium nung kapanahunan ng mga Greeks, mga kapatid, is meaning to overcome an opponent. Also to denote a strenuous struggle to overcome an opponent. Yan po ang ibig sabihin yan. And pag sinabi din po natin concede, mga kapatid, ilan sa mga bagay na mahalagang maintindihan din, nabanggit na rin po ng ating pastor, the present tense indicates that such a defense of the faith is a continuing duty of the believers. Yan po yan, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin. Kaya nga po, dito sa pagkakataon pong ito, dito po sa verse number 5, nakita na po natin dito, gagamitin ko po yung word na remembrance. Okay? Will therefore put you in remembrance. Kaya sa ganito pong pagkakataon, kasi sa ganitong klase ng conferences, so tayo po ay mahalagang maunawaan. The word remembrance, mga kapatid, is meaning the ability to remember. To do something that serves language of spiritual and keep on bringing to mind. Yan po ang ibig pong sabihin po niyan. Kaya sa ganito pong pagkakataon na tayo po dinadala sa ganitong klase ng conferences, ay may mga halaga na meron po tayong alalahanin ng mga kapatid. And this time, ito pong si Jude, as the author of, as the writer, of course, we know that God is the author, and of course, itong writer, ito yung binigay ni Jude na napakahalaga na maunawaan natin. So, Jude letter, mga kapatid, begin and ends with very comforting words to the believers. Now, ano po yung mga bagay na yun? Ulitin ko pa, binanggit na po yun ng ating pastor. In verse 1 ay makikita po natin doon i-describe. So, paano po kinomfort ni Jude, mga kapatid, yung mga believers. Okay? So, Jude letter begin and ends with comforting words to Christian. In verse number 1, dinescribe niya po doon, binasa na po natin, at naunawaan na po natin, binanggit na rin po ni Pastor RJ kanina, nang sabi po ng Bible dyan, to them that are sanctified. Okay? To them that are sanctified and preserved in Jesus Christ and called. So nakita natin dito, mga kapatid, binabanggit po niya the security of the believers. Are you listening? Amen? So binabanggit po dito, when Jude, binanggit niya po ito yung mga bagay, sinimulan po niya yung kanyang letters, a very comforting words. Na ang sabi po ng Bible dyan, ginamit po yung word na called, sanctified, meaning set apart for a definite purpose, preserved and called. So naroon po yung security ng mga mananampalataya. And I do believe, mga kapatid, tayo nagtuturo lagi tayong tinatawag po nating security of the believers. Amen? Kaya dito po, ni-remind ni Jude po yung security na ang security po natin ay nasa Panginoon. Amen? Nasa Panginoon yung ating security. Binanggit na rin po ng ating pastor yung verse number 24. Balikan po natin ulit. Ang sabi po ng Bible, now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. So nakita natin dito, God is able to keep us from falling. So makita natin kung meron mang persona na makakapag-keep po sa atin is wala na pong iba in the person of our Lord and Savior, Jesus Christ. So makita natin po natin na, mga kapatid, dyan po, mapapansin natin, that's why sinimulan niya po at nagtakos siya sa mga bagay na papaano niya ipinaunawa yung mga bagay na dapat nating maunawaan bilang isang mananampalataya. So kinomfort niya, mga kapatid, na ni-remind niya na dapat ang mga Kristiyano ay, bagamat kinomfort niya yung mga believers, ay dapat mahalaga na huwag silang makontento sa kanilang kaligtasan lamang. Okay? Tignan niyo po, so mayroon pong nasa kalagitnaan.
Okay? Yung mga verses na binanggit ko po, nandoon yung comfort, nandoon, pero nais pong sabihin, sabi ko nga po sa inyo kanina, na kinomfort niya, pero hindi sila dapat makontento sa kanilang pagiging ligtas lamang. Nabanggit nga po gabi na ang kaligtasan ay dyan lamang yung pundasyon ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya nga nakakalungkot kung merong mga Kristiyano na kontento na ho sila sa pagiging ligtas, okay na sila sa pagiging ligtas at wala na silang gagawin sa buhay nila bilang isang Kristiyano. But naniniwala pa ako na hindi tayo niligtas ng Panginoon na makontento na lamang at wala tayong gagawin sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya nga po mga kapatid, we need to be vigilant. Amen? Kaya nga po nandoon, papasok na po ngayon, yung napakahalagang bagay, yung key verse natin is in verse number 3. Na dapat doon po tayo mahamon bilang isang Kristiyano, every believers must contend for the faith. Every believer, sabi ko nga sa inyo, huwag tayo makontento na tayo lamang ay ligtas na at mayroon po tayong simbahan. Bagkos mga kapatid, hinamon bilang ni John na bilang isang Kristiyano, we need to contend for the faith. Why is that? Kaya nga tatlong bagay lamang, tatlong reminders na napakahalaga na maunawaan po natin a reminders and a challenge for us bilang mga mananampalataya, iniligtas ng Diyos and put us into a local Bible-believing Baptist church. Tatlong bagay na paalala at hamon sa atin bilang mga mananampalataya. Amen? At naniniwala pa ako ngayon pong oras na ito, mula pa kagabi, ay itong isang bagay na tayo po ngayon babalik sa ating mga simbahan na meron po tayong kagalakan na kapapatuloy at meron po tayong challenge na nahamon mula sa salita ng Diyos. Hamon na ating natanggap. Number 1, na ating pong aalalahan, babalikan mga kapatid, there is a faith which once delivered unto the saints. Ang sabi po ng Bible sa binasa natin dito mga kapatid, in verse number 3, beloved. So nakita niyo po ulit yung pagsasalita ni Jude, the word beloved, napaka-dearly mga kapatid. Kaya ang hinahamon niya dito, ang ini-encourage niya ay hindi yung mga hindi ligtas. Hindi yung mga wala pang relasyon sa Panginoon. Sapagat doon pa lamang sa verse number 1 ay ipinakita niya yung subject, sino yung hinahamon ni Jude. Inulit niya po ulit doon po sa verse number 3, beloved, when I give all diligence to write unto you the common salvation, it was need for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which once delivered unto the saints. There is the faith which was delivered unto the saints, mga kapatid. So makita natin dito, ipinapaunawa niya sa mga saints, ginamit yung word na beloved at ginamit din yung word na saints. Niliwanag niya ito ay para sa mga ligtas. Ibig sabihin, meron silang katiyakan ng kalangitan, kumilala na sila sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sariling nating tagapagligtas. Kaya napakahalaga, sino po yung mag-content? Ito po yung mga tao na tumanggap ng pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, there is faith which once delivered unto the saints. So napakahalaga na maunawaan natin na this means that it was passed down from the apostles' doctrine. Kaya nga po nakita po natin mga kapatid, maunawaan natin, maririnig natin maraming beses kung babalikan natin yung Acts chapter number 2. Ang sabi po ng Bible, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ito po yung kanilang pananampalataya na kanilang tinanggap. Kaya mahalaga po na maunawaan natin, not only a faith, but the faith. Are you listening? Amen? The faith. The truth about God, the truth about the Bible, the truth about Jesus Christ, the truth about salvation, the truth about the church. Napakaraming mga bagay na napakahalaga na maunawaan natin. Kaya magpasalamat po tayo na mayroon po tayong tinanggap. Tayo pong mga Baptist, hindi na po tayo bago sa mga doktrina na ating pong pinangahawakan. Amen? Kaya nga po sinasabi, mayroon po tayong Baptist distinctives. Naniniwala tayo sa Baptist distinctives. Naniniwala tayo sa acrostic ng Baptist. Capital B-A-P-T-I-S-T. Baptist.
we strongly believe that the Bible is the basis of our faith and practice. That's why every time na marinig natin ang isang Baptist preacher, lagi nang sasabihin, the Bible says, the Bible says, the Bible says, thus saith the Lord. Why is that? It's because the Bible is the basis of our faith and practice. We need to be thankful sa Panginoon na meron po we have in our hands the Word of God. The pure Word of God. The King James Bible, the inspired Word of God, the preserved Word of God. We strongly believe that the King James Bible is the inspired and preserved Word of God. Amen? Ayun, salamat po sa Panginoon. Ito po yung ating tinanggap. Ito yung ating tinanggap. No, ako po'y naligtas. Ito yung aking tinanggap. No, ako'y nagsuko ng buhay sa Panginoon. Ito yung aking tinanggap. At ako'y nangangaral. Still, ito yung ipinapaunawa ko sa mga tao. Ulitin ko po. Pag sinabi natin, there is faith which once delivered unto the saints, this means that it was passed down from the apostles' doctrine. Amen? Titignan niyo po in Acts chapter 20, in verse number 27. Please open your Bible at makikita natin dito sa Acts chapter number 20, in the time of the Apostle Paul. Nung kinausap niya po yung mga elders doon sa Ephesus, ay naroon mga kapatid yung hamon at ipinaunawa ni Paul sa mga mananampalataya doon bago niya iwanan ang ministry doon. Ang sabi po ng Bible sa verse number 40 at 27, for I have not shunned to declare unto you the counsel of God. The counsel of God. The Word of God. Amen? Yan po yung kanyang ipinasabi niya, I have not shunned to declare unto you the counsel of God. Para bang sinasabi, here is the Apostle Paul, sinasabi niya, hindi ako nagkulang na ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos at naniniwala ko even sa panahon po natin ngayon, binigyan tayo ng men of God sa ating mga simbahan, Sunday after Sunday, in the afternoon, Sunday afternoon, and Wednesday during prayer meeting, hindi nagkulang na ipangaral sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Sa ating mga Baptist, there's always the issue, the Word of God, the Word of God, the Word of God. The faith which once delivered unto the saints. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga. Ito lagi yung issue po sa atin. Ang nagbago sa atin ay ang salita ng Diyos. Hindi tayo nabago ng ating emotion. Hindi tayo nabago ng awitan. Naniniwala sa magandang awitan and lively singing sa ating simbahan. Pero mga kapatid, ang nagbabago ng buhay ay ang salita ng Diyos. Kaya ngayon lagi ang issue. Kaya nga pag may problema ka, salita ng Diyos. Kulang lagi ng salita ng Diyos. Kaya lagi natin sinasabi, wake up, wake up, wake up. Listen to the Word of God. Have the right spirit. Kaya nga sana, ito lagi yung issue sa mga simbahan natin. Nagmamadali tayo na makinig ng salita ng Diyos. When it's time to listen to the Word of God, ay lagi natin i-focus, bigyang pansin na kapatid. Sana ay lagi tayo mayroong kagalakan na makinig ng salita ng Diyos. Alam niyo, lagi sinasabi yan sa amin, paalala sa amin lagi ng ating pastor, soak yourself to the Word of God. Kaya nga, alam niyo po ba, napaganda na lagi nating pinag-uusapan the issue, always the Word of God in our families, in our churches, and even in the work, and even the school, ay napakahalaga yung salita ng Diyos. The whole counsel of God, that is the standard of our teaching, yung tinuro ng ating pastor. Amen? Kaya nga alam nyo, nakakatuwa na meron po tayo mga men of God na hindi nagkulang at hindi napagod. And sometimes yung iisipin natin mga kapatid, imagine niyo, sinabi ko nga po sa mga estudyante sa Bible School, paghandaan mo yung sarili mo, sapagkat pagpupunta ka ng mission, alam mo ba, sabi ko sa kanila na maghahanda ka ng 200 messages, regular service lamang po yun ha, Sunday morning. Salamat po sa Panginoon. When I started the ministry, never a single service na hindi ako nag-service. Even dumaan pa yung pandemic, Sunday morning, Sunday afternoon,
midweek service, plus Sunday school pa, 4. Kaya kung 4, mga kapatid, times 52 weeks, 208 messages. Kaya nga mga kapatid, pag hindi ka magbabasa ng Biblia, saan mo kukunin yun? Amen? Hindi mo po pwede yung bigla-bigla na lamang na pupunta ka sa simbahan and after that, bubuksan mo yung Bible mo, patsamba, and the Holy Spirit was spoke to me and this is the message for this morning. I will going to read in Matthew chapter number 31. Wala naman pong ganun. Walang Matthew chapter number 31. Kaya nga mga kapatid, kinakailangan talaga pag-aralan, talagang, ito na alam niyo po minsan, sabi ko nga, katatapos pa lang ng preaching ko, pag naupo ako, nag-pray ako, mag-iisip ka naman, magbabasa ka na naman, buklat-buklat, at pagka pumunta ka na sa opisina, doon mo na lamang aasimbulin. Kaya nga sabi ko nga habang, naalala ko, magkasama kami nung Amerikano, galing dito, sinalubong ko kay na Pastor RJ, and then, sabi ko, kinakailangang mag-aral lang kasi wala akong panahon na pumunta sa office at magbuklat-buklat. Pero at least, sa mga kwentuhan, fellowship, ay doon nakahagawa tayo ng outline. Bakit? Laging pinag-uusapan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, salamat po sa kaya habang nagkwentuhan kami, sabi ko, pakiulit mo nga, sabi ko, at nire-record ko. So, at least, mga kapatid, yun, at least, hahanapin mo na lang sa Bible at aasimbulin mo na lang mga yan. Kumbaga, nasa mind na may mga pagkakataon pa, sabi ko nga, ganyan ho yung mga preachers eh. Matutulog ka na lamang, iniisip mo yung sasabihin mo. And after that, mga kapatid, ibinigay ng Panginoon. And after ibinigay ng Panginoon, patulog ka na, babangon ka, isusulat mo. Bakit? Mamaya na nakawin na ng dyablo yun. Amen? Kaya nga minsan mga kapatid, mahalaga na pag yan yung, kaya madali mga kapatid, by the grace of God. Kaya kung tayo pong mga preachers, yan lagi, wala tayong ibang iniisip, kundi gawain ng Panginoon, ministry. Kaya nga po, napakahalaga na maunawaan natin yon. At sana, ganun din yung mga members na lagi sa mayroong excitement na makinig ng salita ng Diyos. There is a faith which once delivered unto the saints. Ito po yung mga kapatid. Kaya nga meron tayong tinanggap na pananampalataya. Meron tayong tinanggap na katuruan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siya po ang ating tagapagligtas at wala na ibang daan kundi siya lamang na nung naniniwala tayo na unawaan natin ang soul winning mga kapatid na yan ay patuloy na inilalagay sa hot water mga kapatid. Alam niyo sa magpasalamat po tayo na tayo po itinalaga sa simbahan, na tayo po naging bahagi sa gawain ng ating Panginoon. Kaya salamat na meron po tayong tinanggap. Kaya kung ano yung ating tinanggap mga kapatid, huwag nating babaguhin. Contend for the faith which once was delivered unto the saints. Ulitin ko po, it was passed down from the apostles' doctrine. Ipinagkaloob mula sa mga apostles at yan mga kapatid, ito yung salita ng Diyos na ating ngayong pinag-uusapan. Kaya nga alam nyo, salamat po, kaya nga tayo pong mga Baptist dapat maging maliwanag yung mga doktrina na ating pinangahawakan. Amen? At yan po yung ating pong patuloy na pangahawakan. Kaya nga every time, salamat po sa Panginoon na hindi lamang ho sa Bible School una nating marinig yung mga doctrines. Unang-una po sa ating mga simbahan. Amen? Kaya nga every time na pumunta tayo sa simbahan, excited po tayo lagi na makinig ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin yon. There is a faith which once delivered unto the saints. Kaya nga, kinakailangang ma-remind po tayo dyan mga kapatid. Alalahanin natin lagi na meron tayong tinanggap na pananampalataya na mga kapatid, ito ay salita ng Diyos. Ito yung ating pinangahawakan. Kaya nga, alam natin sa tayo tumatayo. Alam natin ng ating pinapanindigan. By the way, pag alam mo yung pinapanindigan mo, mga kapatid, magiging matapang ka. Hindi lang tayo basta-basta patsamba. Amen? By the way, alam niyo po ba, lagi yung sinasabi ng ating pastor, anumang doktrina ng ating simbahan ay may kukonect natin sa kaligtasan.
Bakit tayo naniniwala sa second coming ng Panginoon? Sino ibabalikan ng Panginoon? Yung kanyang mga iniligtas. Amen? Kaya nga laging may kukonect natin sa kaligtasan. Bakit mayroon po tayo? Bakit naniniwala tayo sa standard? Sapagkat mga kapatid, dapat patuloy na manghahawakan. Dapat patuloy na manghahawakan ang mga ligtas. Patuloy silang maninindigan para sa mga kaalaman ng salita ng Diyos. So kaya nga mga kapatid, we are challenged and we are reminded because there is faith which once delivered unto the saints. Kaya nga mga kapatid, every Sunday, Sunday after Sunday, Wednesday after Wednesday, we're hearing the truth, we're hearing the Word of God. Nakakalungkot naman, tinitrain tayo, pinapakain tayo, pagkatapos mga kapatid, tatalikod tayo. Naalala niyo po, in the book of the Old Testament, ang sabi po ng Bible, yung mga anak ni Ephraim, sila'y hinubog sa labanan, pero nung panahon ng labanan, sila'y tumalikod. It's sad to say, mga kapatid, tayo iniligtas ng Panginoon, binigyan ng simbahan, binigyan ng pastor, binigyan tayo mga kapatid ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos, and after that, iiwanan natin yung ating pananampalataya. Yun po nakakalungkot mga kapatid. Kaya nga ulitin ko po, why we need to contend for the faith, and we are reminded to contend for the faith. Why is that? Because there is faith which once delivered unto the saints. Number 2, this faith, the Baptist faith, is worth fighting for. The Baptist faith is worth fighting for. We are reminded, brethren, that Baptist faith, by the way, lagi nating maunawaan yan. Alam niyo ho, ang Baptist ay hindi ho relihiyon. Baptist is a God-given name. Baptist is a divine name. Amen? And thank God, we are Baptist. Amen? Kaya nga pagbutihin natin. Kaya sapagkat pag hindi tayo pinagbuti ang ating pagiging Baptist, ang mangyayari, Baptist. Yan, kapag yung mga Baptist hindi na naging magandang testimony, hindi na sila tatawaging Baptist. At yan nakakalungkot mga kapatid. Alam niyo, maraming beses, meron po akong libro ng mga martyrs na yun po yung magpapatapang sa atin mga kapatid. Kung ano yung ginawa ng mga naunang mga Baptist. Kaya nga alam niyo po, ang mga Baptist mga kapatid ay hindi lang bigla lang sumulpot mga kapatid at sila tinawag ng mga Baptist. No, it's not. Mula pa sa pasimula. Mula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? The founder of the Baptist Church and even John the Baptist na nag-prepare ng way ng ating Panginoong Jesucristo. At nais ko pong sabihin sa inyo, ang ating forerunner, si John the Baptist na naghanda ng way ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita niyo pa paano po siya mangaral? Kaya nga mga kapatid, only sa mga Baptist ka lang makakarinig ng matapang na pangangaral ng salita ng Diyos. Minsan sasabihin natin, grabe naman yan, tapang naman yan. Tignan niyo po, si John the Baptist, paano siya mangaral? Ano pong sabi po ng Bible? If you go back to Matthew chapter number 3, ay naroroon si John the Baptist. Kaya nga minsan, kinikriticize, bakit yan? Ang lalakas sumigaw, puro lamang sigaw. Ito na nga, sumisigaw na nga, nakakatulog pa kayo. Mas more pag hindi sumigaw. Ano yun po, ang sabi ng Biblia in Matthew chapter number 3, ano sabi ng Biblia? In those days came John the Baptist preaching. Kaya nga ang Baptist hindi lang nag-teach. Ang Baptist is nag-preach. Meaning to say, shouting, heralding. Ano pong sabi po ng Biblia? Repent! Yan si John the Baptist. Ano bang sabi niya? Noong nakita niya ang isang taong nasa authority at gumagawa ng katampalasanan, ang sabi niya, it is not lawful for thee to take thy brother's wife. Ano sabi ni John the Baptist ulit? Kayong mga lahi ng mga ulupong, ye hypocrites! Kaya nga mga kapatid,
Mahalaga na unawaan natin mga kapatid, talaga tapang, kung meron man talagang matapang na nag-stand sa pananampalataya, no other than the Baptist people. Amen? The Baptist faith is worth dying for. The Baptist faith is worth contending for. Even the Apostle Paul, ano po, I like the words of the Apostle Paul. Ano pong sabi po ng Biblia? In 2 Timothy chapter number 4, when he about to leave, at in-encourage niya po si Timothy, ano pong sabi po ng Bible? Timothy, preach the word! Be instant, meaning to say, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come that they will not endure sound doctrine. Sound doctrine is right doctrine. Dadating yung panahon, mangangati na ang mga tenga ng mga tao, mga kapatid, sa katotohanan. Mas gugustuhin na lang nila yung fables. Ano po yung fables? Mga sabi-sabi. Mga kathang isip. Mga kwentong kotsero, kwentong barbero. Sabi-sabi. Pero mga kapatid, kaya sasabi niya kay Timothy, Timothy, preach the word of God! Kaya magpasalamat po tayo mga kapatid kung meron mga taong binago ng buhay ang Panginoon. Why is that? Because of the preaching of the word of God. The Baptist faith is worth fighting for. The Baptist faith is worth dying for. Ang sabi ni Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. No compromise. Yan sa Apostol Pablo, hindi nag-compromise. Ang sabi niya, I have kept the faith. And with the encouragement, brethren, in verse number 8, ang sabi niya, henceforth, there's laid up for me a crown of righteousness, which the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but also them that love his appearing. That's why, brethren, we need to contend for the faith. We need to be sincere, earnestly. We need to be sincere in our faith, yung pananampalatayang tinanggap natin. Kaya nga mga kapatid, huwag nating babaguhin yung ating tinanggap. Amen? Kaya yung ating tinanggap, huwag nating babaguhin. Kung ano yung soul winning na ating tinanggap, huwag nating babaguhin. Kung ano yung kaligtasan ating tinanggap, huwag nating babaguhin. Kung ano yung doktrina ng ating tinanggap, huwag nating babaguhin. Bakit po? Sabi ni Paul, I have kept the faith. I have kept the faith. Alam nyo, kaya sabi ko nga po tayo pong mga Baptist, separatist po tayo. Hindi lamang po tayo nakikipaghiwalay sa sanlibutan, kundi even sa kapwa natin mismo na nagsabing sila ay Baptist, pero iba ang paniniwala. Baptist na sinasabing Baptist, pero iba ang orientation, iba ang paniniwala. Okay lang sa mga Baptist ang magkandidato, bigyan na natin sa kanila. Okay lang sa mga Baptist ang mag-business, okay, hayaan mo na sila. Kaya honestly po mga kapatid, ipapasalamat tayo, ito na nga lang, ito lang yung fellowship natin. At least dito tayo nagkakasundo-sundo. Amen? By the way, kaya nga po, tayo pong mga lingkod ng Panginoon pinagkatiwalaan, sino man po yung ibinigyan ng mga members sa atin, alagaan natin sila. Bakit? Sapagkat doon po tayo responsible. Kaya nga po sa mga members, magpasalamat po kayo na meron po kayong pastor na responsible po sa inyo. Alam nyo, nakakalungkot minsan ito po yan eh. Kukumustahin mo yung mga miyembro. Alam nyo, pag kinumusta ka ng pastor mo, magpasalamat ka. Biro mo, may makukumustahin kang mga miyembro, sabi niya, okay lang po ako, pastor. Anong ibig sabihin mo na okay? Porque ba wala kang sakit physically, pero dapat mong malaman na may sakit tayo spiritually. Okay ba na wala ka sa simbahan pag araw po ng linggo? Okay lang ba na wala kang ginagawa sa Panginoon? Okay lang ba na ikaw ay hindi nag-i-involve sa ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Okay lang ba na papitik-pitik na samantalang mga kapatid, yung mga naunang mga Baptist, mga kapatid, buhay nila yung kapalit. Yung mga martyrs, kanina mayroon pong binabasa.
in 1576, merong isang manggagawa ng Panginoon. Hindi siya pastor, siya ay ordinaryong tao lamang, ordinaryong membro lamang. At alam niyo po mga kapatid, nung hinuli sila sapagkat sila po'y nangangaral ng salita ng Diyos, at nung sila po'y hinuli mga kapatid, ng gobyerno dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, sila'y kinulong, sila'y pinahirapan, at ang masaklap nito mga kapatid, susunugin sila. Pero bago sila sunugin, nakita niya po yung kanyang makasamahan, o na yung nakita niya yung iba na napakaraming mga tao mga kapatid. Ang sabi niya, mangangaral ako sa kanila. Lalo silang nagalit mga kapatid, na ginawa niya, pinalabas yung dila niya at nilagyan ng lock yung dila niya. At hanggang sa naputol po yung kanyang dila at hanggang sa siya po ay sinunog. At siya'y mamatay. Pero mga kapatid, walang narinig. Hindi na siya makapagsalita, pero mga kapatid, walang narinig yung mga tao na kanyang ikinaila ang kanyang tagapagligtas na Panginoong Hesukristo. Kung babalikan po natin mga kapatid, yun pong ating mga martyrs. Let's go back to the book of Hebrews para makita po natin mga kapatid. At alam niyo po maraming beses na atin pong babalikan yung mga, alam niyo po natin that book of Hebrews chapter number 11 is the Heroes of Faith chapter. Amen? Ang sabi po ng Bible sa verse number, kung babalikan natin sa Hebrews chapter number 11, let's begin reading from verse number 32 hanggang verse number 40. Ang sabi po ng Biblia, and what shall more I say? For the time would fail me to tell of Gideon and of Barak and of Samson and of Jephthah and of David also and Samuel and of the prophets, which through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouth of lions, quenched the violence of fire, accepted the edge of sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to fight the armies of aliens. Women received their dead to raise to life again, and other deliverance that they might obtain the better resurrection, and others had trial of cruel mockings and scourgings, moreover of bonds and imprisonments. They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about sheepskin and goatskin, being destitute. Alam pong ibig pong sabihin ng being destitute? Being poor enough, lacking resources. Wala na silang resources, pero nagpatuloy sila sa Panginoon. Ngayon, puro po tayong reklamo sapagat wala tayong resources. Kasi dito sa amin, mahirap. Saan tayo pupunta na hindi mahirap? Alam niyo po minsan, lalong-lalo po sa mga nagsisimula, minsan, nakikita natin yung mga matatagal na sa ministry, isang taon ka pa lamang, 2 taon ka pa lamang, gusto mo kagad, kapares mo na yung 20 years? At minsan, maging yung mga membro, maging yung mga tao, nakita na nila yung simbahan, inabot na nila yung simbahan. Salamat. Pag nakita niyo po yung simbahan na na-establish na, kaya nga damo na dapat mag-involve ka. Bakit? Hindi mo pa nakita yung mga nakalipas. Kaya nga alam niyo, tama yung sinasabi ng ating pastor, may mga members na pag nagbigay sila, nagmamalaki sila, at minsan pag na-open sila, hindi sila magbibigay sa gawain ng Panginoon. Bakit? Na-open sila sa pastor. Pero mga kapatid, salamat po. Pinag-uusapan kanina, yung mga challenges sa ministry. Alam niyo kung challenges sa ministry, marami. Kaya nga alam niyo po ba, kami po ng mga baguhan, piling ko pa rin baguhan pag nandiyan yung pastor natin eh. At makikinig ako, maupo ako, at marami pa tayong matututunan. Laging sinasabi nga ng ating pastor, bilang isang manggagawa ng Panginoon, lalago ka sa ministry na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Talagang dyan ka huhubugin ng Panginoon. Maraming mga challenges at minsan, pinaanan yung challenges, nagpatuloy, and of course, inevitable, nandiyan yung pagpapala ng Panginoon.
At pag pinagpala na ng Panginoon, mga kapatid, na dyan, narito naman na yung ibang mga hindi nakakilala sa iyo, na nakikita na lamang yung buhay mo ngayon na medyo kahit paano, maalwan na, hindi nila nakita yung panahon na sardinas yung inuulam mo. Nakita na nila ngayon medyo asinsado yung sibad. By the way, gawain ng Panginoon, pag ang gawain ng Panginoon, ang Diyos ang nagpapala. Amen? Kaya nga po, salamat po sa Diyos. Pero mga kapatid, kung titignan natin, yung mga manggagawa ng Panginoon, makita natin, kinikwento ni Pastor yung pinanggalingan ng simbahan. Just imagine, naalala ko yung binabagit niya noon na nagsiservice doon sa pinaghukayan ng kamote at bibilisan niya kasi kumukulog na, uulan na. Pero hindi yan tumigil. At nakita natin yung pagpapala ng Panginoon. Being destitute, afflicted, to grievously affected or troubled, tormented, extreme pain. Extreme pain. But they never give up. Grabe yung kanilang kahirapang naranasan, hindi sila tumigil. Bakit? Patuloy silang nang hawakan. Hindi makakarating sa atin pag hindi sila nagpatuloy. Kaya mga kapatid, nais mong sabihin, ulitin ko po, this faith, the Baptist faith, is worth contending for. It's worth dying for. Marami ng mga namatay, sila mga kapatid, hindi nila kinatakutan ng kamatayan, hindi kinatakutan yung kahirapan, hindi kinatakutan yung persecution, hindi sila nagpadala sa mga pananakot ni numan. Amen? Kaya alam nyo, kapag yung mga manggagawa ng Panginoon, yung mga pastor na mga dumaan na sa talaga, mga kapatid, takot-takutin. Sanay tayong maglakad. Sanay tayong, ika nga sa terminology, magdildil ng asin. Sanay tayong agwanta. Huwag lang makompromiso. Yan mga kapatid, kaya nakakalungkot minsan sapagkat naiinggit po tayo. Kaya nga, tuturuan talaga tayo ng Panginoon sa biyaya at tulong ng Panginoon. Kaya nga salamat every time. Kaya nga po sa mga members, dinadala tayo sa mga conferences upang mahamon tayo nang sa gayon, magpatuloy tayo. When we go back to our respective places, nahamon tayo at tayo magpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Tatayo tayo behind the men of God na naglilid sa atin sa biyaya ng Panginoon. Amen? The Baptist faith is worth contending for. The Baptist faith is worth fighting for. Napaganda na makita natin mga kapatid. No compromise. Kaya ulitin ko po yung warning ni Paul mga kapatid. Yung kanyang warning po dito. In Acts chapter number 20. Balikan uli natin sa Acts chapter number 20 yung warning ni Paul mga kapatid. Bago ibigay yung last point and we're done. Alam ko nagugutom na po kayo, baka tingin niyo po sa akin, dinuguan na. But anyways, ano po sabi po ng Bible? In verse number 19, here's the Apostle Paul serving the Lord, chapter number 20, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying weight of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but showed you and have taught you publicly, and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greek, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Kaya sabi mo ng Biblia, verse number 24, sabi niya sa verse 22, pupunta sa Jerusalem, and in verse number 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of grace.
of God. So nakita natin, here's the Apostle Paul, paano siya nanindigan sa kanyang pananampalataya. There's a faith which once delivered unto the saints. Number 2, we are reminded that the Baptist faith is worth fighting for. And then the last, we are reminded the duty to contend. We are reminded, brethren, wag lang tayong mag-relax. Wag lang tayong banjing sa buhay natin. We have the duty, the responsibility to contend. Now, the word duty is a moral or legal obligation. Obligatory task to intensively strive like a soldier, like an athlete. Meron pong kalaban. Sabi nito, be vigilant. Ano sabi ni Paul? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Mga kapatid, may mga pagkakataon, masaya ka sa paglilingkod mo. Praise the Lord. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon ay masaya ka sa paglilingkod. May mga pagkakataon na okay. Maaliwalas ang panahon. Okay ang panahon, walang ulan, walang problema. Okay, fine lahat. Sumasagana tayo. But there's gonna be a time na may mga challenges sa buhay po natin. But we keep on going. We have the duty to contend. We have a moral and legal obligation. Madaling maglingkod sa Panginoon pag okay ang panahon. Sumasagana, merong lahat dyan ng ating kailangan. May mga sumusuporta. Pero, paano pag meron ng kumukontra? Will you still preach the Word of God? Will you keep on serving God? Okay lang pag may pamasahe ka pa para mapunta sa church. Pero, pag wala ka ng pamasahe, kaya mo bang maglakad? Okay pag sinusundo ka at may nagdi-disciple sa'yo. Pero what if wala na? Will you keep on doing the things of God? Will you be faithful to God until the sound of the trumpet? Brethren, let me remind you this morning, we have the responsibility, we have a moral and legal obligation to contend for the faith. May mga pagkakataon, mga kapatid, mahirap. Hindi sa panahon masaya. May mga pagkakataon na mabigat. May matinding kalaban. May persecution. And even sometimes, persecution from the outside and persecution from the inside. Yung mga tao dati na nag-i-amen, ngayon, wala na. At sila nagsasabi, ano ba yan? Ano ba yan si pastor? Puro na lamang project, puro na lamang project, puro na lamang giving. May mga pagkakataon na nandiyan yung amen ng congregation, pero minsan wala nang nag-amen. Nakatulog na. Kaya mga kapatid, we need to keep on. Kaya alam niyo po, salamat sa mga members na lagi kayo nandiyan na nakakaunawa ng gawain ng Panginoon. Salamat sa mga members na matatapat through thick and thin. Hindi mo lang kasama pag masagana, pero kasama mo even sa hirap at ginhawa. Kaya nga alam niyo po, nung nakita ko dun sa PMA, hindi madali yung mag-build ng ganong building. Dito sa lugar, hindi. Kaya salamat sa mga members dito sa simbahan na nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. At alam niyo, even sa panahon po na nag-fellowship po kami, baka sasabihin niyo, sina pastor, puro na lamang fellowship kay Pastor Hill po. Puro na lamang ganyan, alam niyo po, ang pinag-usapan namin, ang ikalalago ng gawain. Kaya magpasalamat po kayo kung ang ating simbahan mga ay lumalago. Nakikita natin, merong nangyayari sa simbahan. Hindi marami ngayon, puro na lamang kwentuhan. Puro istoryahan na lamang mga kapatid, wala nang nangyayari.
Kaya makita niyo po, dumaan po sa atin yung pandemic, pero biyaya ng Panginoon, tuloy-tuloy ang ministry. We have the duty, we have the moral and legal obligation to contend for the faith. That's why, brethren, in closing, build yourself in the faith. Build yourself in the faith. Dun sa verse number 20. We are to keep pressing ourselves to grow in the faith. We need to grow spiritually. Kaya alam niyo po mga kapatid, kapag hindi tayo nag-grow sa ating spiritual na buhay, maghahanap ka ng negatibo. Maghahanap ka lagi ng dahilan. Kaya alam niyo po minsan sinasabi namin, kaya po pag nanggaling yan kay pastor hahanapan ka lagi ng result. Pag maglakad ka, nakasalubong ka niya, anong ginagawa mo? That's naman yun yung mga words, pag matagal mo nang kasama yung pastor natin, anong ginagawa mo? Ibig sabihin, dapat mayroon lagi tayong ginagawa. Kaya pag sinabi mong, wala po pastor, tapos ka. Wala ka talang ginagawa. Kaya alam niyo po, even nung nag-start ako ng mission, sabi ko, feeling ko lagi nandiyan si pastor. Hey! Lagi nandiyan si pastor para feeling ko, huwag ka magpatulog-tulog. Kaya kasi sa amin, uso po sa amin, walang tulog ng tanghali. Yan po yan mga kapatid. Maghanap ka ng gagawin mo. Maraming gagawin. Kaya alam nyo, sabi ko nga po, minsan nag-uusap nga kami ni pastor. Kaya ka dapat talaga pagbutihin. Kaya maging yung tulog mga kapatid, alauna na, pinag-uusapan pa rin yung gawain ng Panginoon. Paano lalago ang ministry? Paano tayo manghahawakan, maninindigan sa biyaya ng Panginoon? Build yourself in the faith. Pray in the Holy Spirit. Praying under His direction. Kaya mga kapatid, marami tayong weaknesses. Pero pag ipinanalangin natin, yung ating mga kahinaan, i-develop po ng Panginoon. Sino dito wala kayong kahinaan? Lahat tayo merong kahinaan, pero biyaya ng Panginoon. Pinapalakas tayo, pinapatibay tayo. Alam niyo, pag dumiral na yung emotions natin, huwag namang sobra. Grabe naman yan. Puro puyat na sa gawain. Mga kayong mamamatay niyan. Pero mga kapatid, salamat binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Pray for wisdom. And then the last, keep yourselves in the love of God. Sinabi na ni Pastor RJ kanina, meaning, living by faith and obedience to God. We have the duty to contend. Sa lahat po ng mga members, hindi lamang tayo dinala ng Panginoon para maging bahagi ng simbahan. Salamat dinala tayo ng Panginoon sa simbahan, meron po tayong gagawin. Meron tayong gagawin. Let's be a blessing to the church. Let's always do something for the glory of God. Salamat kung mayroon nagpo-push sa atin. Ito po lagi. Sino mang mga pastor natin, sinasabi ni pastor sa amin, dadalhin ko kayo sa mataas na klase ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, para makarating tayo doon sa mataas na klase ng paglilingkod sa Panginoon, we need to fight. Don't let our emotion, do not allow our laziness, do not allow the system of this world na lamunin tayo at tayo po mga kapatid ay hindi makarating doon sa gusto ng Panginoon po sa atin. Kaya mga kapatid, we need to be serious in our Christian life. We need to be serious. We need to be sincerely contend for the faith. Tumayo po tayong lahat. Dakila naming Diyos,